Magandang araw po sa ating lahat sa mga manonood sa YouTube. Sa mga nanonood sa channel ko, alam ko na bago pa itong channel na ito at ako po ay isang magbubukid at ang pangalan ko po ay Gerson Casar. Ako po ay isang farmer at nandito po ako sa Mindanao, sa Bay Agusan. Okay. Nitong araw, mayroon akong i-share sa inyo na karanasan ko tungkol dito sa pagbubukid nang dahil sa ang tanim ko dito po sa aking ang tawag namin sa amin dito ay yung katulad nito makikita nyo. May tanim ako dito na mais at yung tinanim ko na mais po mga kabukid, yung tinanim ko na mais po mga kabukid ay glutinous white sweet corn. Ang ibig sabihin po niyan ay yung sa Tagalog pa yung malagkit. So andito po sa tinatanim ko ay nagkamali po ako ng variety na tinatanim. Kasi ang akala ko po dito ay itong tinatanim ko na variety na ito. Makikita niyo sa likod ko itong mais na ito. Ang akala ko po ay isang sige-sige variety po. Kasi yung sige-sige variety ay yan po ang karaniwan na tinatanim dito sa amin kasi ang damo po dito ay napakarami, hindi po katulad doon sa may mga kapatagan na lang yung mga maninipis lang. Ang dito po sa bundok, kunting ulan lang dito ang tataba ng mga damo dito sa amin, kaya ang karaniwan na tinatanim po dito sa amin sa mga katulad ko ng mga magsasaka ay yung variety na sige-sige. Kaya ang unang bisis ko po ito na magtanim ng mais. Okay, ito pong mas maintindihan po natin, no? Unang bisis ko po ito na magtanim. Ngayon, nagkamali po ako kasi ang akala ko kasi itong nabili ko sa online na mais ay sige-sige. Kasi yung sinesearch ko na variety ng mais ay yung may siya, yung glyphosate high tolerance corn. Ngayon yung lumabas itong glutinous white sweet corn, kaya ang akala ko ay ito na yung mais na sige-sige kasi hindi ko nakita pa kung anong itsura ng mais na yan eh. Kaya yun, dumating sa akin. Ang ko dito ay malaki-laki itong tinatamnan ko, nasa mga kalahating hektarya. Ngayon, ang problema, itong experience na ito. Bago ko kasi ito tinanim, kasi nagduda na ako eh. Parang iba yung dumating na binhi sa akin. Ngayon, nagsample po ako doon sa baba, doon sa may bahay, malapit sa amin. Yun, tumubo. Pero hindi ko pa ito tinanim kasi ito yung mas marami. Yung sample ko doon, pagka buhay niya, mga nasa 2 linggo, inisprehan ko po yun ng mga medisina na pangpatay damo. Kasi akala ko pag sige-sige kasi, yung sige-sige na variety is yun, yung parang may siya, parang hindi siya mamamatay pag na-isprehan po ng mga herbicide na may halong glyphosate. Ngayon, nag-spray po ako doon kasi akala ko yun na yung pwedeng mangyari na hindi siya mamamatay. Kasamaang palad, 1 linggo pa lang lumipas, namatay yung mais ko. Ngayon ang problema, itong area ko is ready to plant na yung area, malinis na. Yung hinihintay ko lang yung resulta sa resulta sa sample ko na yun. Ngayon ay namatay. Kaya laki ng problema ko doon kasi malaki na yung gastos ko na palinis, tas araw-araw ko nandito para malinisan ko yung area ko. Ngayon namatay, wala na akong binhi na pwedeng maitanim kasi yun na yung nabili ko. Mahal pa naman yun, mahigit 1,000 yun eh. Nasa mga 118 yata yung ko. Ngayon
yun ang pinakamalaking problema ko, pero wala na ako, no choice na ako kasi nandyan itinanim ko. Yun na nga ang nangyari kasi sa dito sa amin pag May ay ano na yun, yung yung may ulan, malakas yung ulan at saka init, yung magandang panahon talaga. Yung ano ko, tataniman ko ay nagtumubo na yung damo. Pero nakatanim na ako kasi tinanim ko talaga yon kasi desperado na ako. Wala na akong ibang binhi. Kasi ano na, maganda na yung panahon. Yun na nga, pagkalipas ng 2 linggo, pagka buhay ng mga mais ko at saka naman sumabayo ang dami ng damo. Ang problema, hindi pwede ito isprehan ng mga glyphosate na glyphosate na herbicide. Ayun na nga, nag-research na ako sa Google na ako pumunta. Itong mais na ito pala yung mais na yung pwede siyang ma-sprayhan sa mga special na mga pang-spray na herbicide. Yun na nga, ang nirecommend sa akin ni Google yung Atracin. Wala na ako, desperado na ako noon Kaya bumili ako. Medyo may kamahalan, sobrang 1,000 ang yung ano. Ayun na nga, bumili na ako. Pagkatapos noon, inisprehan ko talaga. Wala na akong hindi na ako nagdalawang isip. Kung mamamatay siya, wala na akong magagawa kasi nandyan Inisprehan ko siya. Tapos ang resulta mga kabukid, ito na siya ngayon. Tingnan niyo. Yung akala ko na mamatay yung mais ko ay hindi pala. Yan, makikita nyo sa sa paligid ko na napakalinis, parang dinadamuhan, pero wala, inisprayan ko talaga yan ng Atracin. Yan So yan na yung nangyari. So makikita nyo, 2 buwan na itong yung yung tinanim ko na mais. Kaya ngayon ang gaganda ng resulta sa ginamit ko na medisina na herbicide na Atracin. Ano pala yung nabili ko, yung parang pulbo lang yung nabili ko noon Nisprehan ko ito at saka ito na yung nangyari. Napakalusog ng aking mais. Makikita nyo sa paligid Makikita nyo dyan tingnan nyo. Napakalusog at saka talagang garantisado. Wala na ako, ang sa akin lang noon, kung mamamatay siya, wala na akong magagawa. Wala na talaga, parang desperado na ako. At pasalamat lang po ako sa kasi minsan din may may mga paraan pala na pwede gamitin. Kaya ito i-recommend ko sa inyo mga kabukid, dito sa mga makakapanood nito. Kung nakapagtanim kayo ng mais na katulad nito, huwag kayong huwag kayong mawala ng pag-asa na, kasi pag ganito, kasi pag nataniman nyo ng mais at saka mahirapan na kayo na maglinis, yung sa amin ginuguna ang tawag doon, dinadamuhan, mahirapan kayo kasi ang dami na nang natanim na mais, buhay pa naman lahat. Kaya yun ang advantage na magkakaroon ka, ma-sprayhan mo siya ng Atracin. Kaya doon, laki ng pasasalamat ko talaga sa Atracin, at maging ganito na yung resulta ng mais ko. At yun lang po mga kabukid, maraming salamat, at sana ay makakatulong din sa inyo ito, na kung sakali man, kasi din, sayang din yung pera at saka yung pagod mo na walang mangyayari kasi nagkamali. So, wag na tayong mawala ng pag-asa. Yun na po, maraming salamat at thank you for watching.